Isang magandang araw sa inyong lahat, mga ka-G-lovers. Giovanni B. muli nagbabalik sa may ayusin tayo dito. So problem nito, nakurap lang yung display. Yan, automatic off na siya. So pag inilawan mo rin, wala tayong makikitang dito, display. So hindi ibig sabihin yan sa backlight o sa backlight driver. So malalaman natin yan mamaya. Wala talaga siya, totally shutdown yan. No? Pag sinilipan mo, wala ka dyan makikitang display. So ating aalamin yan. So let's get started. Nung pagbukas natin, ito yung makikita natin na boards. So kadalasan yan mga ka-G-lovers, dito yun sa mga capacitor sa apat na to. So kadalasan lang, pero hindi ko sinasabi sa inyo na dyan talaga. So una muna natin gagawin, palitan natin yung apat na yan. So pero hindi pa natin alam kung dyan talaga yung problema niyan ha mga ka-G-lovers. Kadalasan lang, based on my encounter o na-experience ko na rin. So ganyan kadalasan. Pero minsan hindi naman, hindi dyan yung problema. So, linisan muna natin. So, baklasin lang muna natin ito mga ka-G-lovers. Palitan natin yung capacitor. So, malalaman natin yan. Pa-promote pala ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat upload ko na video. Pahit na rin ng like button para ayos tayo. So, sa FB page nyo po na ito napapanood, pa-follow, pa-share, pa-like na rin ng video na to. So baklasin lang natin ito mga ka-G-lovers, tapos palitan natin yung capacitor. So gagawin natin, fast forward natin ng konti ito para hindi tayo mabagot. Hindi naman, para mabilisan lang. So fast forward natin ng konti. So bali, ito yung unang capacitor na nakuha natin. Tingnan natin yung part number niya. So pasensya na kayo, medyo maaraw kasi kaya ganyan yung display natin na nakukuha sa camera natin. 330 UF 35 volts. So yan ang papalitan natin. So tanggalin pa natin yung tatlo. So pasensya na kayo mga ka-G-lovers kung medyo natagalan tayo sa pag-upload kasi almost 23 video ko na copyright. So yung nag-claim yung Feel Me Now by Julia, yung lagi kong pinapatugtog. So akala ko okay lang yun kasi matagal ko nang ginagamit yon. So hindi naman ako nakaka-copyright. Nung dumami na yung video ko, saka lang nag-claim. So, wala tayong magagawa niyan. So nag-dispute din ako. So mag-aantay na lang ako kung marirecover ko pa yung claim. So yung may babalik pa yung monetization ng mga video na na-claim sa atin. Almost nasa 23 video. So pasensya na kayo mga ka-G-lovers kung medyo natagalan tayo sa pag-upload. So saka busy din ako minsan. So ito, tanggalin pa natin yung tatlo. So medyo matigas lang tong tanggalin kasi double-sided to, ilalim at ibabaw yung solda nito. So pag ginamitan ng pump, minsan delikado rin kasi natatanggal yung terminal.
So ang ginagawa ko, hindi ko na lang siya ginagamitan ng pump. So ito na lang, sinusolda ko na lang, tapos hinuhugot o binubunot natin. Medyo balik ko kasi yung paa niyan, kaya medyo mahirap tanggalin. So ito, ganun din siguro to. Hindi, 470 UF. So 25 volts. Bali, dalawang 470 UF, 25 volts, tapos dalawa din na 330 UF, 35 volts. So ang gagawin natin, syempre, papalitan natin to ng 50 na parehas, para iwas rin na pagkasira o pagkalobo. So kahit hindi naman ito lumubo, so iwas din naman sa pagkasira. Katagalan din kasi yan ng ganitong TV kagagamit. So katagalan, nagsusurrender din yan, mga ka-G-lovers. So yan, tanggalin lang natin siya. So medyo mahirap-hirap lang talagang tanggalin to, kasi baliktaran nga yung solda, ilalim at ibabaw. So tsagayin nyo na lang, ganyan lang, oh. Pero kung may maganda kayong panulda na talagang mainit, so kunting dikit, tapos ipump nyo, biglaan lang. Wag lang yung medyo babad sa init, tapos ipapump nyo, nasisira yung terminal. So mahihirapan na kayong magdikit na naman yan. So magko-convert pa kayo nyan. So ganyan lang yung gagawin natin. Ugkot na lang o tanggal, bunot, para iwas sira ng terminal. Tapos yan, ipapump na natin. Okay na yan, wala naman pa, madali na yan ipump. So basta matanggalan na natin ng lead, makita yung butas, pwede natin siyang palitan. So titestingin natin to kung dyan ba talaga yung problema. Pag wala pa rin, recheck tayo, voltage checking tayo. So medyo pinapanood pa rin tayo ng mga customer natin habang inaayos natin to, mga ka-G-lovers. Pero medyo sanay na rin tayo, okay lang yan, wala tayong problema dyan. Kasi itong pinagre-repairan natin ay tindahan na rin, nagbabantay rin ako ng tinda, tapos habang nagre-repair din. Kaya walang problema, kahit kinakausap pa ako nagre-repair, okay lang sa akin, walang problema yan. So hindi naman tayo nadidistract, kasi sanay na, sa katagalan na rin natin ng pag-aayos dito sa shop na to. So okay lang sa akin kahit may nag-distract o may nakakausap tayo, may nagtatanong, nagbabantay pa tayo, may kukunin pa tayo, okay lang, walang problema. So pasanayan lang guys, yan. Pag hindi ka talaga sanay yung utak mo, wala sa sistema ng utak mo ganyan, so konting ingay lang o may nagkakausap sa'yo, nadidistract ka, so nawawala ka sa focus. Pero mas maganda pa rin yung sanay ka na, kasi kahit anong gawin na ingay, wala kang problema, hindi ka nadidistract. So ito na yung sabi ko sa inyo, 330, 50 volts, tapos 470, 50 volts din. Yan, 50 volts na yung ipapalit natin. Iwas na rin sa pagkalobo, kasi tinaasan natin yung allowance ng voltahe. So minsan kasi yung fluctuating ng kuryente natin, taas baba, nakakasira din yan ng mga kapasitor. So minsan talagang lumulobo yan, makikita mo talagang lumulobo yan, pero minsan hindi rin. So kabit lang natin to, mga ka-G-lovers. Yan. Mga ka-G-lovers, kung sa FB page nyo pala ito napapanood, papalo na ha, pa-share, and pa-like na rin ng video na to, para madami rin may matulungan tayo makapanood nito, para matuto rin sila. Kahit hindi technician, pwede na rin mag-DIY kahit pa paano. So minsan may nagagalit din yan, kasi wala na daw na kikita o na papaayos masyado yung mga customer, kasi nagdi-DIY na lang yung mga ibang technician. So okay lang yan naman, kahit walang pumapasok na masyado ng customer dahil nagdi-DIY na lang, okay lang yan, basta importante nakatulong tayo, mga ka-G-lover, sa kapwa natin. So hindi naman kasi habang buhay magiging technician lang tayo. Pag humini na yung mata natin, problema na rin yan. Talagang hihinto na rin tayo sa pag-technician. So at least may iniwan tayong alaala dyan na pwede nilang gamitin, pwede nilang panoorin o balik-balikan in case na gusto nilang mag-troubleshoot o mag-DIY lang. Kahit sa mga baguhan na technician, pwede rin itong panoorin, para at least may guide o idea sila kung paano mag-ayos ng mga ganito. So minsan kasi sa paaralan hindi masyado tinuturo yung mga ganito.
So, pag troubleshooting, hindi masyado. Pero may natututunan ka naman sa pag-aaral. Minsan yung basic, yung flow of current, tapos function ng pyesa. So, anong pyesa ba yan? Tapos, basta yung mga talagang basic tutorial para sa electronics kadalasan tinuturo sa paaralan. Pero napaka-importante yan mga ka-G-lovers yung basic. Pag wala kasing alam, kung gaya-gaya ka lang minsan naman, so tulad niyan, ginagaya mo lang siya, paano kung hindi pala yung problema ang ginaya mo? Parehas yung problema pala, iba yung solusyon, iba yung tinamaan. So kung ginagaya mo lang yun, mangangapa ka. Kaya dapat marunong ka rin ng basic. So mag-test ng voltahe, flow of current, tapos yung parts, anong function ng parts yan, para sa anong parts yan, kung anong gamit ng parts yan. Pag hindi mo kabisado, mayroon tayong internet. Kung mayroon kayong, hanapin nyo na lang yung data sheet. So, ako kadalasan hinahanap ko yung data sheet ng parts pag hindi ko alam yung pinout o function ng PISA, hinahanap ko yan sa alldatasheet.com. So, hinahanap ko yan dyan. Pag nakuha ko yung data, hinahanap ko na yan yung mga function yan. Tapos, diyan ko na malalaman kung sira ba siya, kung paano siya gamitin. Yan. Tapos, yan. Basta marunong ka lang mag-troubleshoot, trace. Kadalasan naman kasi yan, kadalasan yan, mga capacitor, resistor. Pero pag mga SMD yan, magkakaproblema ka kasi kadalasan sa ating mga baguhan, hindi pa kabisado yung mga SMD. So, minsan nga, aminado rin ako, minsan hindi ko pa masyado kabisado yung mga ganyan na SMD. So, bihira naman tayo mag-ayos ng mga ganitong SMD na parts. Kadalasan dito yung amplifier talaga kadalasan pinaparepair sa akin. So yan, kabit ko lang to mga ka-G-lovers. Testingin natin kung mag-on o mag-power on na ba to. Pag hindi pa rin, recheck tayo. So lagyan ko lang ng tornilyo para pagtingin natin, pagbaliktad natin ng ng TV na to, hindi siya malaglag yung board. Napaka-importante yan. So, sa pagre-repair pala mga ka-G-lovers, mahabang pasensya yung gawin nyo. So, huwag kayong mainip. So, huwag nyo mamadaliin. Okay lang yan kahit mayroon pa mga dumating dyan. Huwag nyo lang munang intindihin yan. So, mapasaan, matatapos nyo rin yan. Tapos, masusunod nyo rin yung mga darating na mga i-repair. Kaya, tsaga-tsaga lang. So, huwag kayong magmamadali. Kasi minsan sa pagmamadali, minsan nakakalimutan na natin. So, halimbawa, nakakalimutan na natin na may tinanggal pala tayo dyan. Hindi natin na ibalik, hindi natin na ikabit. O sa magmamadali natin, may problema pala na ibang pyesa. So, pag-plug in natin, tapos tayo nyan. So, relax lang. Parang naglalaro lang. So, yan, kinabitan natin ng tornilyo. Kita nyo naman, para ibaliktad ko yung TV na to. So, almost tinatapos ko nung paglagay ng tornilyo. Bago mag-testing lang. So, pwede naman kasing plug-in ko to, tapos silipin na lang natin yung ilalim. Pwede naman. Kaya lang, iniisip ko na, lagyan ko na ng tornilyo, tapos baliktarin ko na lang. Pag may problema pa, tanggal ulit ng tornilyo. So, pinagod ko lang yung sarili ko. So, okay lang yan mga ka-G-lovers. Kabit natin tong backlight. Para tayo nagsisiguro doon na mga ka-G-lovers. Nilagyan na natin ng tornilyo lahat. Minsan kasi ganyan ginagawa natin, isang tornilyo yan, silip lang tayo sa ilalim. Pag okay, saka natin tapusin yung paglagay ng lahat ng tornilyo. Pero dito nilahat na natin para nagsisiguro doon na tayo na gagana. So ito mga ka-G-lovers, plug in natin, testing natin kung tutuloy na ba. So malalaman natin kung tutuloy na ba. So okay, power on natin. Ang hirap ang pindutin yung physical button nito. Yun, okay. Antay lang tayo. Yun, lumabas display. So, okay na rin siya mga ka-G-lovers. So, may problema na pala yung ilalim ng nito, yung polarized o yung screen natin, yan o. May mga mancha. So, stuck kasi ito ng may-ari. So, wala tayong magagawa niyan. Pwede natin linisin din yan. So, pero mahirap na yan medyo alisin. So, thank you very much. Sana meron kayong natutunan.